Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan pong kahit saan bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, kumentuhan po natin yung kaganapan po ng sinasabi pong mga supporters po ng ating sinasabing Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. mga katambay. At nagsalita po rito, may mga interview yung ating mga vloggers. Na-interview po nila doon ang Mamang Kalbo, mga katambay. Ang Mamang Kalbo, pag-usapan natin. At meron pa po mga vloggers na nagsalita rin po about sa BP Sara. At ganoon din po ang mga kamuslim, yung mga Muslim po nating kapatid ay nagsalita rin po mga kababayan. Pakinggan po natin ang interview sa mga ito. At komentuhan po natin mga kababayan. Umpisahan po natin. Masasabi mo ngayon sa event na nangyari po ngayong araw na to? Ito naman tayo may kanya-kanya tayong karapatan na magsalita, maglabas ng damdamin, pero yung rule na nandito sa People Power Monument, pagpapakita lamang na buhay ang diwa ng demokrasya under Marcos administration. Na hinahayaan niya na magsalita ang bawat panig, pabor ka man o negative, yan ay pagpapakita na tunay na demokrasya sa ating bansa. So, sabi kasi dito sa comment, may bayad daw. Kasama ka ba doon? Hindi. Depende sa sinasabing bayad. Ano ba ang bayad? Kasi tubig kanina, bumili ako ng tubig. Yung bayad yun. Oo. Tapos kanina may nagbigay ng mineral sa akin, libre. Oo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila bayad. Ng bayad nila, no? Oo. Pero sa katao, hindi ko alam kung bayad. Pero ako wala akong bayad dito. Ayun. So maraming salamat, Sir Nino Barsaga. Salamat. Eh siguro nagtataka kayo bakit ako nandito ngayon, no? Baka gusto nyo magtanong. Pwede po magtanong. Ano po? Meron po. Bilisan mensahe sa mga guys. Tayo na muna rito, no? Ano po ang masasabi niyo? Ating mga tipon-tipon dito. Siguro naman alam niyo lahat na umalis ako kay BBM for 2 years and bumalik ako ulit. Pero nung umalis ako, never akong naging under ni Sara. Kaya lagi nila sinasabi na traidor ka. Hindi ako nag-traidor. Hindi ako nag-traidor sa DDS, hindi ako nag-traidor kay Sara dahil never nila akong hinawakan. Nung lumaban ako para sa bansa, hindi ako lumaban para sa taong gusto nilang protektahan. Ang lagi kong sinasabi, kung kayo lalaban dahil meron kayong gustong protektahan at gusto kayong iupo, hindi kayo mananalo. Kung manawagan kayo para sa tao, para sa bayan, hindi para sa mga Duterte. Diba? Hindi yung lumalaban kayo para iupo nyo si Sara na wala pa namang nagagawa sa bansa. Wala pa naman siya talagang nagagawa. Diba? One of the reason why na bumalik ako kay BBM kasi mas may nagawa si BBM kaysa sa kanya. Sabi mo. Sinasabi ko nga, ano na ba ang nagawa ni Sara bilang isang VP Presidente sa Pilipinas? Wala. Unang-una, pinalikuran niya yung mga bata. Yung DepEd. Yung DepEd, nagnakaw! Nagnakaw ng pera ng bayan. Hanggat hindi mo napapatunayan kung sino si Mary Grace Piatos, hindi kita paniniwalaan. Ayan pala. Yan mga kababayan, narinig po natin ang pahayag po ng dalawang vloggers po mga tambay. Yung isa po, tumalikod daw po mga katambay. At yung isa naman Mamang Kalbo, yung Mamang Kalbo naman po mga kababayan ay si Nino Barsaga po yata yun. Hindi raw po siya bayaran at nagpunta raw po siya ron, kusang loob sa ginawa po nilang rally mga kababayan. At syempre po, tubig lang daw po. Tubig lang daw po ang kanyang binayaran mga katambay. At nakapagtataka po yung isang vlogger. Hindi ko po kilala yun mga kababayan. Hindi ko po kilala yung isang vlogger na yun. Baka kayo kakilala nyo yun. Umalis daw po siya kay BBM ng 2 taon na mga kababayan. 2 taon na po siya umalis kay BBM. Pero sa kabila nun, sinabi niya po, kaya yung reason kung bakit po siya umalis mga kababayan. Ano reason niya? Dahil po daw hindi siya sumusuporta sa tao. Number 1, sa tao. At pangalawa, syempre, tinitingnan niya po yung nagawa. Yung nagawa po ng Vice President na mas maganda at mas marami raw pong nagawa
ang Pangulong Pilipinas. Mamaya po, kukomento po natin yan. Ibang klase, no? Ito po, bulag po yata. Nabulag po sa katotohanan, mga kababayan. Pakinggan naman po natin yung ating mga kapatid na Muslim, mga kababayan. Na daw ay yung mga tama. Kami, never. Sabi ko, 9% of the Philippines. Hindi kami ma-withdraw. Sir, sadyang fake news lang yung mga vlogger na yun nila sasabi. Ako magaling din ako mag-vlog yan. Big yun. Sir, pwedeng magtanong, bakit po hindi kayo sumama sa kanila? Ano po ang pinaglalaban natin na hindi po kayo sumama sa mga sinasabi yung mga tanga na umalis na po sila sa yung suporta nila sa ating Pangulo? Siyempre po, ano po ba ang hinahanap mo? Nandito na tayo sa, ano ba yung Bagong Pilipinas. Pilipinas. O, ano bang minintay natin? Nandito na yung mga leaders na may malaking pinag-aralan. Nakita natin ang Pilipinas, umasisong. Huwag nating pakinggan yung mga sinasabi nila. Yung bato nila kay BBM na yung 20 pesos na rice. Bakit hindi natupad? Natural, nagkaroon po tayo ng disaster. Isang ba kukunin ng 20 pesos? Walang nagawa ang presidente kasi lahat ng palay sa buong Pilipinas ay nasira. Yan lang po. So, ibig rin po mong sabihin, sir, hindi rin kayo naniniwala sa mga paratang nila na ang Pangulo ay bangag, yung mga paratang nila na gano'n. Hindi po kayo naniniwala? Sa totoo lang, ganito kasi yan. Batuhan lang mo ngayon. Ha? Ano naman ang selfie ng mga ganyang banal? Wala po tayo makukuha sa mga ganyang bato mo. Hindi po yan maganda. So, lahat naman ng tao may mukha, may guwapo. Pero nagkataon lang na si Marcos talaga, gano'n talaga ang itsura niya ng kanyang pagmumukha. Wala tayong magawa dyan. Sir, tanong ko lang, sir, sabi daw nila, pag ikaw ay nasa Mindanao, Tama, yun po, mga kababayan po natin na kasama po sa nagrally po. At sinabi rin po mga kababayan na yung mga promises daw po ng ating Pangulo ay talagang hindi talaga matutupad yun. Dahil unang-una, reason niya, yung 20 pesos na bigas daw po, mga kababayan, ay hindi daw talaga makukuha yun. Dahil maraming kalamidad. Na kalamidad daw po ang ating kapalayan, mga kababayan. Kapalayan, ha? Napakarami raw po, ayon po sa ating kababayang Muslim na nagsalita, na-interview po. At yung sinasabi pong 20 pesos, ay malabo raw po mangyari yon, mga kababayan. Yung 20 pesos. Bakit daw po? Dahil nga, maraming kalamidad. Ang tanong, ang bansa po ba natin ay walang kalamidad na marami? Halos taon-taon po ay puro kalamidad ang ating bansa. Yun po ang real talk. Di po ba? Halos buong taon, sagana tayo ang ating bansa sa sakuna. Di ba? Napakarami pong dumadating sa ating mga sakuna sa ating bansa. Di ba? Nandiyan lalo ang bagyo. Number 1 po bagyo. Di ba? Meron pang mga sinasabing pag may bagyo, siyempre may pagbaha. Di ba? At nandiyan ang bulkan natin. Di ba? At siyempre, pagka wag naman sana, may lindol pa tayo sa ating bansa. At marami pang trahedya. Kaya nakakagulat lang po dito sa ating kababayan na Muslim. Parang hindi niya po alam ang ating bansa ay immune na immune sa kalamidad. Di po ba? At yung sinasabi nga po ni BP Sara, pagka nangako ka sa iyong kababayan, sa mga Pilipino, dapat tuparin mo. Dahil doon ka nanalo, doon ka nagustuhan ng taong bayan. Alam mo pa lang hindi mo kayang gawin. Bakit mo ipinapangako? Ibig sabihin, gusto mo lang manalo. Hindi mo gustong maglingkod. At natawa rin po ako doon sa sinabi, mga katambay. Nung tinanong po ng vlogger, ano raw naman po masasabi ng ating kababayang Muslim dito po sa umuugong at talaga pinag-uusapan na sa buong mundo ang issue po ng ating Pangulo tungkol po sa droga. Ang sagot naman po ng ating kababayan ay sabi niya po, di po ba, napakaliwanag, hindi naman daw po basihan, isa yun ang itsura at wag daw dali ng issue. Parang ganun po
Huwag daw pong dali ng issue sa droga at huwag daw tumingin sa itsura ng pagkatao dahil meron daw itsura mga pogi. May mga itsura. Eh, hindi naman daw masisisi kung ang itsura ng Pangulong Marcos ay itsurang bangag. Ibang klase. Ibig sabihin, pati pala yung kababayan nating Muslim, eh nakikita rin niya ang itsura ng Pangulo ay itsurang bangag. Itsurang nag-a-addict. Ganun po ba? Kaya wag naman daw natin tingnan yung itsura ng Pangulo. Kung ang itsura niya ay mukha siyang nag-a-addict, di umano, eh itsura niya yon. Kaya nga hindi po natin masisisi ang mga taong bayan. Hindi po masisisi ang mga Pilipino na hindi po pagdudahan ang pagkatao ng isang Pangulo, lalo po sa issue ng droga, hanggang hindi po ito nagpapadrug test. Di ba? Drug test lang po ang iniintay sa kanya, pero never niya po itong sineryoso. Never po itong pinag-usapan, lalo po sa Malacanang, lalo po sa mainstream media. Wala pong mainstream media na talagang binabatikos siya, lalo po siyempre ang mga kaliwang grupo. Walang bumabatikos sa kanya Makabayan Black about po sa issue ng droga ng First Family at yung mga pinangalanan ni Cathy Binag. Di po ba, mga kababayan? Kaya sinasabi po rin ng mga ating kababayan Muslim, hindi po mawawala ang pagdududa ng mga Pilipino sa presidente, lalo po sa issue ng droga, mga kababayang Muslim. At yung sinasabi naman po ng mga kababayan natin Muslim, hindi naman po ibig sabihin na may nagsalita po tayong kababayang Muslim ay lahat po ng Muslim nating kapatid sa Mindanao ay iisa po sila ng damdamin at pag-iisip. Ibig sabihin ba, nagsalita yung kababayan natin Muslim doon sa rally po na ginanap po nila na yung sinasabing sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. Eh may mga kababayan tayong Muslim doon na hindi raw nila iiwanan ang Pangulong Marcos sa kabila na kahit ang itsura nito ay mukhang adik, ay mananatili raw po ang suporta nila sa Pangulo. Ibig po ba sabihin lahat po ng Muslim nating kababayan ay kaisa na po doon? Hindi po, di po ba? Dahil nakita po natin ang suporta ng mga kababayan nating Muslim sa Mindanao ay napakalaki po ng porsyento sa mga Duterte. Maliit na porsyento lang po yung nagsalita doon sa rally. Hindi po yun nangangahulugan na ang buong Mindanao po, ang buong nating kababayang mga Muslim, ay yung tao na nagsalita na yon ay para sa lahat na ng ating kababayang Muslim. Hindi po mangyayari yon. Dahil ang ating mga kababayang Muslim, karamihan po dyan, napakarami pong matatalino, napaka-smart. Matatalino po yan, lalo po sa politika. Sa politika po ay matatalino po sila. Alam po nila kung sino po sa kababayan nating Muslim sa Mindanao, kung sino ang tunay na lingkod bayan at kung sino ang tunay na korap at kung sino ang nagdodroga na politiko. Alam po yan. Kaya hindi po tayo maluluko kung meron mang nagsasalita na mga kababayan natin Muslim na talagang inaangat at talagang nangangatwiran pa sa nangyayaring kapalpakan sa ating gobyerno. Yung mga promises, di ba? At napakaraming korupsyon, di ba? Ang nangyari. Kaya dito po, magkakaroon lang po ng batikos dito eh. Lalo na po yung mga kababayan nating Muslim na meron pong kababayan sila na Muslim na nagsasalita na parang, parang pinupuri pa ang Pangulong Marcos. Parang proud na proud pa yung kababayan natin Muslim na hindi natupad at hindi kayang tuparin ng isang Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pangako. Ano pa silbi niya bilang Pangulo? Di ba? Lahat ng asset, pera ng gobyerno ay siya ang kumukontrol, siya kumukumpas kung tutusin dahil siya ang Pangulo. Pero yung mga promises niya, wala pong natupad. Maliban lang po sa issue na napakalaking korupsyon at issue niya personal about sa droga. At dito naman po, balikan po natin mga kababayan, itong dalawang vlogger din po ito, si Nino Barsaga. At ito po, ay si Nino ay talagang napakarami pong interview at napakarami po siyang mismo sa kanyang vlog. May mga vlog po ito na nagpapatotoo po na siya po ay bayaran at may nagbabayad po at meron po siyang inaalok at kinukumbinsi pa ng mga nakaraang niyang vlog. Di ba? Nakaraan niya interview at ito po ay lumabas sa social media na talagang meron pong gustong magbayad sa kanila. Lalo kung
babatikusin mo at sisiraan mo ang mga Duterte, lalo na ang Vice President, mga kabayan. At yung isa po na nagsalita po na hindi po kilala ni Kamanong, baka kilala nyo, mga kababayan, yung huling nagsalita na sinasabi po ang ating Vice President ay kaya niya hindi sinamahan na, kaya siya bumalik kay BBM dahil nga napaka number 1 daw ay corrupt. Number 2, wala raw po itong napatunayan at walang nagawa bilang Vice President. Kaya daw po siya bumalik sa Pangulong Marcos dahil napakaraming nagawa raw po ng Pangulong Marcos sa kanya. Pero sa mga Pilipinong nag-iisip at nakikita ang sitwasyon ng ating bansa, ano po ba ang maraming nagawa ng ating Pangulo? Kasi mismo ang dating Pangulong Duterte, nakita niya ang mga tinrabaho, ang mga ginawa po ng administrasyon po ng Pangulong Marcos, kasama po ang institusyon ng Kamara at Senado, na isang damukal na pera po ang nawala po sa mga taxpayer, lalo po sa mga nagko-contribute ng mga Pilipino. Napakalalaking numero po. Di ba? Iyon po ay impeachable. Pwede pong impeach ang isang Pangulo at ang isang Speaker dahil po doon sa ginawa nila mga estapa. Karamihan po dito ay puro estapa ang sinabi po ng ating dating Pangulong Duterte. Yung mga contribute lang po ng ating mga kababayan, tayo po mga Pilipino, yung contribute natin sa PhilHealth na hindi bababa po sa 89 billion, 90 billion, nakuha na po nila ang hindi bababa sa 60 billion. Di po ba? Contribute po yan. Para po natin na security po natin yan pag tayo nakakasakit. Ano po ang ginawa ng gobyerno na hindi po nakita nitong dalawang vlogger na ito. At parang proud pa sila. Nakunan ng pera ang mga nagko-contribute sa PhilHealth, mga member. At yung sa GSIS, sa SSS. Di ba? At yung sinasabing Maharlika Investment Fund, galing din po sa taxpayer yan. Galing po sa land bank yan. At marami pa sila pinagkunang napakalaki. Kasi ang proyekto na yan hindi bababa sa 200 plus billion. At malaki na po ang nakuha nila riyan. At nasan din po ang issue sa mga korupsyon, sa flood control. Ang ginto sa central bank. At yung issue po ng First Lady na kumukolekta ng napakalalaking pera ayon sa Vice President. Kumukuha hindi halal ng bayan. Walang departamentong hawak ang First Lady. Pero, grabe daw po, kumuha ng pera ang First Lady. Hindi po nakikita ng mga vlogger yan. Lalo po ni Nino, saka yung isang vlogger po, hindi niya po nakikita yan. Hindi ko po kilala siya, mga kababayan. At yung issue po ng 2 taong kumukontrol sa Kongreso, sa pera ng taxpayer, si Saldico at si Speaker, hindi rin po nila nakikita na bilyon-bilyon po. At yung sinabi niya na iniwan daw po ng Vice President ang mga bata sa DepEd. Iniwan po ba? Iniwan po ba? Hindi po trabaho ng Vice President na 6 na taon siya na maging sekretary doon. At kung siya'y magiging sekretary doon, di ba? Napakaganda po. Kaya lang, pinulitika siya. Pinulitika siya ng napakaaga. Napakaaga siyang pinulitika. Na wala naman po napatunayang korupsyon. At yung mismo sinasabi po ng vlogger na sinasabing hindi raw po magbabalik ang tiwala niya rin. Pag hindi napatunayan si Piatos, mga katambay, tanungin mo kasi ang COA. COA ang tanungin mo. Huwag ang Quadcom. Ang Quadcom ay hindi COA. Wala silang karapatan mag-audit. Trabaho po ng institusyon. Separate body po yan. Ang COA at ang Kongreso. Kaya lang, dahil nga sa pamumulitika, lahat na hinawakan na ng Kongreso. Hinawakan na ng Quadcom. Pati po pagiging mga Supreme Court, halos sila na nasusunod yata. Halos parang sila na mga piskal dyan, prosecutor, at pinaka-COA. Nagpapaka-COA na rin po sila, COA. Itong mga Quadcom Committee. Yan po ang pinaniniwalaan ngayon kasi may kumpas po yan eh. Dahil mismo si Banat Bay, ano sabi niya? Napakalaki ng bayaran dyan. Talagang babaliktad ka riyan. Babaliktad ka kahit sinasabi mo na malaki na ang followers mo. At talagang kumikita ka na. Kumikita ka na sa TikTok, kumikita ka na sa Facebook,
kumikita ka na sa YouTube, pero sa laki pa ng offer daw, ay talagang masisilaw ka kahit kumikita ka na sa social media. Dahil hindi bababa sa kalahating milyon. Nakita nyo po mga itsura. Mga itsura ng mga tumutuliksa. Yung mga tumutuliksa kay Vice President, nakita nyo po mga itsura, mga kababayan? Mga katiwa-tiwala, di ba? Katiwa-tiwala po ang mga itsura. Kagalang-galang ang mga itsura. Kung magsalita sila, talagang malaman. Laging may paks. Di ba? Totoong-totoo. You know, yung sinasabi po ng vlogger na walang nagawa ang Vice President Sara Duterte, wala raw nagawa. Kahit limitado lang ang budget niya, hindi pa siya presidente. Di ba? Ang kanyang nagawa kahit hindi siya presidente, napakaraming nagawa. Una-una, sino bang Vice President ang nakaisip na gumawa ka ng mga satellite offices? Satellite offices sa buong Pilipinas. Luzon, Visaya, Mindanao. Sino nakaisip? Wala bang nagawa yung nag-isip na ilapit mo sa mga Pilipino at meron itong mga programa kahit ginigipit ang kanyang pondo? At sino ang kauna-unahang tumutulong pag merong problema ang ating bansa? May kalamidad. Sino? Yung natutulog na hindi alam ang gagawin? Ganun po ba? Na sinisisi ang tubig? Sinisisi pa misa ng hangin? Dahil maraming volume ng tubig ang bumagsak at sobrang lakas ng hangin? Ganun po ba? Napakaraming nagawa. Ganun po ba? Napakaraming nagawa. Totoo po yun. Dahil sa korupsyon. Ayon na rin sa dating Pangulong Duterte. Napakaraming nagawa pong korupsyon sa loob ng 3 taon. Ang administrasyon daw po ng bagong Pilipinas. Pinatunayan po yan ng dating Pangulong Duterte. At pinatunayan po ng Vice President yan. Na talagang talamak po ang korupsyon sa gobyerno. Nakita niya po, 2 tao kumukontrol. Kasama po ang First Lady. Pero ang mga vlogger, hirap na hirap po silang salagin. Hirap na hirap po sila. Hirap na hirap sila ipagtanggol. Dahil lumalabas po Ganun po talaga Kahit anong tago mo, lalabas at lalabas ang iyong baho. Sisingaw at sisingaw ito. Hindi po ito makakaila ng mga Pilipino. You know, teknolohiya na po tayo ngayon. Technology na. Napakarami na pong nakakakita ng ginagawa ng gobyerno. Internet na po tayo ngayon. Nahandyan na social media. Napakarami na po. Talagang bawat galaw po nila, bawat korap, bawat ginagawa nilang korupsyon sa gobyerno, lalabas at sisingaw ito mga kababayan. Nahiyang-hiya tayo rito sa vlogger na ito. Sabihin mo walang nagawa ang isang Vice President. Hindi pa siya presidente. Ipinaparis mo ang isang Vice President sa presidente. Halos lahat ng asset ng gobyerno ay nasa Pangulo. Ikukumpara mo lang sa isang Vice President na limitado ang kanyang asset, limitado ang kanyang pondo, limitado ang kanyang gagawin. Ibang klase itong vlogger na ito. Ikumpara mo ang nagagawa ng isang Vice President sa presidente. Intayin nyo maging presidente yan. Sa kanyo pulaan kung may nagagawa o wala. Vice President pa lang siya, kontrolado siya sa lahat, lalo sa pera. Kinu-question nyo pa nga. At sinasabi nyo magnanakaw. Ibang klase kayo. Pero ang COA, wala naman sinasabi ang COA na magnanakaw ang isang Vice President. Pero hindi nyo kinu-question kung gaano kalaki ang hinahawakang pera ng Pangulo. Intelligent Fund and Intel Fund, hindi na bababa sa 10 bilyon. Palibasa, yung sinasabi ni Banat Bay, nakakabulag, nakakabingi. Nakakabingi na, nakakabulag pa ang kalahating milyon. Wala kayong makikita dyan, korupsyon. Pag meron tapal ang inyong mga pagmumuka. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po Kung ganito po ang mga vlogger na pakikinggan natin, wala po tayong makukuhang mabubuting asal dito, mga kababayan. Ipinagtatanggol nila ang isang Pangulo, samantalang sinisiraan nila isang Vice President na limitado lang ang kanyang pwedeng gawin sa gobyerno. Hindi katulad ng isang presidente. Kontrolado niya lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno. Kontrolado niya. Lahat ng departamento. Maliban lang po sa institusyon ng Senado at Kamara. Di po ba? Kontrolado niya Di po ba? Nakikita po natin kung ano galawan ngayon.
At ang sinasabi nga po natin, never pong ini-issue ng mga vlogger na sumisira sa Vice President yung nangyayari sa ating gobyerno. Lalo na yung issue ng droga. Mamang Kalbo at itong magaling na vlogger, i-vlog nyo rin po ang issue ng droga ng Pangulo at si Cathy Binag. Isama nyo. Batikusin nyo si Cathy Binag at ang Pangulo about sa issue ng droga. Banatan nyo ng banatan si Cathy Binag na hindi totoo ang sinasabi ni Cathy Binag na meron siyang USB na 150 na o more than 150 USB. In-upload niya na lahat ang mga video. Bakit hindi nyo pinag-uusapan? At hindi nyo pinag-uusapan ang mga isyong korupsyon. Bakit kaya? Dahil mahirap nyo salagin. Dokumentado yan. Lalo pa ang pinaputok ng Vice President. Kung meron lang pong tatayo at kung mapapalitan ng speaker na kamag-anak, maiimbestigahan po lahat yan. Sigurado po. Dahil hindi po maiimbestigahan lahat ng sinasabi po, korupsyon ng gobyerno, lalo yung mga hawak na ebidensya ng Vice President. Hindi po kasi lalabas yan hanggang walang tumatayo na isang komite ng Kongreso. Dahil ang kamag-anak po ang nakaupo. Pinsan, paano po yan uusad? At sino ang mag-iimbestiga kung ang speaker ng Kamara ay isang kamag-anak ng Pangulo? Protektado po sa mga issue. Nagiging protection po ng korupsyon issue ang institusyon po yata ng Kamara. Mga kababayan, bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakaraming korupsyon, pero wala pong iniimbestigahan ang institusyon ng Kamara sa mga korupsyon na gaganap sa ating bansa. Lalo po yung pumuputok na paglipat ng pera sa PhilHealth, yung investment ng Maharlika Investment Fund, yung sa GSIS, SSS natin, at yung ginto natin, at yung flood control natin. Nakita nyo po ba? Dahil kamag-anak pinsan ang nakaupo sa Kamara, walang investigasyon kahit isa. Ganyan po katindi at kabrutal ang gobyerno natin. Napaka-brutal po yata. Talagang nagiging kampi-kampi po. Lalo po yata sa korupsyon, di umano, kampi-kampi sila. Pero ang mga vlogger natin, mapagkikita lang natin mga vlogger natin, puro taga-salag, taga-pagtanggol, at dinidribble nila ang Vice President. Sa laki ng issue ng gobyerno, korupsyon, droga, krimen, pero itutwist nila. Nahandyan ang mainstream media yata, nahandyan ang mga vlogger, nahandyan ang mga aktivista, Makabayan Black, CPP, NPA, NDF, natutwist nila ang issue ng gobyerno. Kayang-kaya po yata nila talaga itwist. Lahat ng problema ng bansa, korupsyon, droga, krimen, laganap na korupsyon, na ididribble nila, ibinabalik nila lahat sa mga Duterte. Parang sa mga Duterte ang ginagawa nilang pantakip na sa mga nakikita ng mga Pilipino na nangyayari sa ating bansa. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, ang ating bansa ay teknolohiya na. Alam na ng mga Pilipino ang ginagawang pagpapatakbo sa ating bansa, lalo sa kaperahan. Napakarami pong pera ang nalulustay na wala naman po pinatutunguhang mga proyekto. Ang nakikinabang lang po yata, katulad po yata ng mga media, mga mainstream media na mga bayaran yata ayon kay Banat Bay. At mga pulpolitiko yata na ayon na rin kay Pulong ay nakakatanggap daw po ng malaki ayon kay Congressman Pulong ang mga humahawak ng komite para siraan at batikusin ang kanyang pamilya. Ayon na rin niya kay Pulong. Kaya wala po sila talagang panlaban. Kung ang katotohanan lang po ang pag-uusapan at lagi nating itatakel at itatapik, hindi po nila kayang ipagtanggol yung kanilang ginodiyos, mga kababayan. Dahil nasa kanila ang malaking problema. Kita ng taong bayan. Mahigit 100 million na po tayo. At ilang milyon po ang mga nasa ibang bansa nating kababayan at natututukan po nila ang nangyayari sa ating bansa. Totok na totok po sila. Nakikita po nila ang pagbabago, yung naging presidente ang ating dating Pangulong Duterte, nakita po nila ang trabaho ng 6 na taon, napakaraming proyekto, napakaraming nagawa. Pero ngayon, 3 taon na, magta-3 taon na po, pero wala pa pong nakikita ang mga Pilipino, maliban po sa mga korupsyon, flood control,
Pera ng bayan nililipat po. Kinukuha nila, tinatanggal nila. Katulad ng PhilHealth, GSIS, SSS, at yung ginawa nilang napakalaki daw na investment na Maharlika Fund at ating mga kagintuan, mga kababayan. Yan po ang nakita at naranasan. At yung sinasabing mga promises, wala pong promises, mga tambay. Dahil mismo mga kababayan natin Muslim, hindi naman lahat, yung mga nagsalita lang po doon, yun lang po nagsabi na imposible daw po dahil maraming kalamidad sa ating bansa. Malabo po yun sa sabaw ng pusit. Immune po tayo sa kalamidad, mga kababayan. Hindi mo po pwedeng ikatwiran yun, mga kababayan. Ibig sabihin, mahina kang leader. Nangangako ka, hindi mo kayang tuparin. Samantalang nasa iyo lahat ang kaperahan ng ating bansa. Makukontrol mo ang bilihin kung gugustuhin mo. At wala kang pinoprotektahang mga oligarko. Oligarko, mga negosyanteng malalaki. Kung hindi mo ito pinoprotektahan, samantalang kay dating Pangulong Duterte, nagawa niya yon. Pati po mga oligarko, nakuhanan niya ng malalaking buwis. Yung mga hindi nagbabayad ng buwis, nasingil niya. Ngayon po ba, nadidinigan ba natin ngayon? Magkakasama po silang lahat ngayon. Pati po yata ang makakaliwang grupo. Kasama na rin yata nila ayon sa Vice President. Oligarko, mainstream media, mga politiko, hindi naman lahat, at mga makakaliwang grupo. Sila na lahat ang magkakasama. Dinagdagan pa ng mga bayarang vlogger daw po. Ibang klase. Muli po, si Katambay Manong, ito po ba mga paniniwala natin? Mga vlogger na hindi nasisilaw sa pera, hindi nasisilaw sa kalahating milyon, at ang ating mga kababayan na mga Muslim na hindi naman lahat, at hindi naman po ito paniniwalaan ng halos kababayan nating mga Muslim sa Mindanao. Never po. Hindi po sila maniniwala sa ganitong mga release statement lang po ng iilan-ilan lang nating mga kababayang Muslim. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe and comment. Maraming salamat po mga kababayan at sa muli, ingatan nawa po tayo. Paalam! Bye-bye!